Good morning sa lahat ng mga sumasubaybay sa atin. Paano ba tayo talaga napunta dito? Mahabang proseso, no? Ang dami kuwan. And Coach. Yo, What's up? Yan. Good morning, Coach. Anyway, may kasama tayo today si Coach JC. Napaka-special ng araw na to kasi in-invite niya ako dito para sa mga ganitong buhay, di ba? Mag-camping lang kami. Ito naman, kwentuhan lang. Yan. So, Coach, good morning. Good morning. Ang ganda ng paggising ko kasi si Kuya nagtitimpla kami ng kape din madaming naglalako ng puto, kutsinta. Tapos, Biglang lumapit. Naniningil lang bayad sa puto at kutsinta. Sabi ko, hindi naman nga ako kumain. Itong kasama ko, sabi, anong mukha yan? Sabi niya, Kuya, kanina pa 4 AM daw nandun. At 1,000 ang pera. Wala siyang pambarya at umaga pa nga. Ang sabi niya, ay siya, sige, kuha lang. At babalikan ko mamaya, Batanggilyo Ay siya, babalikan ko mamaya. Bumalik ng mag-aalas 8. Yung kumuha, hindi namin alam kung sino kasi madami na kaming kasama dito na pumunta doon, nagpicture, nag-swimming. Yung iba nasa bridge. Siguro mga 30 minutes din siya naghanap. Paalis na. Sabi ni Coach nyo, sino ba kumuha? Magkano ba yan? Sabi, basta medyo maliit na babae na medyo tomboyin. No, pagsabing tomboyin, kasama ka namin. Kung kanina pa sinabi na tomboyin ang kumuha, yung pala yung magic word, Tawa din si Kuya Kung kanina mo pa Kuya sinabi na tomboyin yung kumuha. Kaya pala siya kanina pa siya naghihintay. Oo, kanina pa siya naghihintay. Ganda ng usapan namin kaninang madaling araw, kaninang gabi. So pagkagising ko, naghanap ako ng baso para magkape. Ito nga, ganda ng baso ni Coach JC. Tapos, isang lalaki dito, yun nga si Kuya. Tagal nakatingin sa akin, kala ko'y galit. Hindi naman pala, yun pala inaantay si Tumboyen kasi magbabayad pala, naniningil pala ng 100 pesos. Ay, nako talaga naman mupan, di ba? So anyway, good morning, Coach JC. Ang ganda naman itong Raptors mo nandito sa likod, di ba? Love is life. Life is life, no? Coach JC, may tanong ako sa iyo. Paano ba tayo napunta sa ganitong buhay? Sarap, no? Sarap. Mahabang proseso, no? Ang dami. Imagine mo 10 years to 11 years na pala tayo talagang nag-network. Tuloy-tuloy lang Pero kasi pumasok ka 2012, right? Pero sa network marketing industry, mas may experience ka kasi naka 5 years ka na yata. 3 years lang. 3 years experience sa iba't ibang network. Tapos na-approach kita dun sa may mini-stop yun, di ba? Na ngayon, sa Target Mall yun, doon kami, lahat pala nagsimula yun dun sa Target Mall. Doon pala lahat nagsimula. And kaya ko siya tinanong, paano ba napunta yung life namin dito? Parang wala lang, ginagawa lang din naman namin. Nangarap lang naman tayo, di ba, Coach? Sobra. Nangarap. And kinukwento ko nga kagabi sa mga leaders mo tsaka doon, grabe, iyakang kami. Cry kami kagabi. And ang masarap, yan si, ito, isa rin sa mga, hello, Coach. Yan, si Coach Jency, kasabayan din namin halos yan sa pag-network. Ang maganda, nung nag-start kami sa pag-network, maraming challenge, diba, Coach JC? Ano ba yung mga challenge natin, Coach JC? Diba, na mamlayers tayo nun, tapos... Actually, Coach, para kasi ngayon challenge kasi online before Online ngayon, noon challenge
challenge sa kanila ngayon mag-offline sa mga onliner, di ba? Yun, magandang Sa amin naman, yung dinadaanan namin yung offline, na iyon lang yung platform para kumita before. Hindi siya challenge eh, parang excitement ang nangyayari. Everyday, hataw ko, OPP, flyers dito, flyers doon. Kumbaga naging work namin yung negosyo. Hindi totally parang boss na kami, hindi totally dahil offline ka, wala kang gagawin, hindi eh. Doon sa point na yun na parang talaghari kami. Talagang dumating man kami sa point na to na kumikita, pero guys, ang tulog namin 4 hours, 3 hours, tapos hindi lang isang lugar ang pinupuntahan namin, iba't ibang lugar para makapag-gather kami ng network. Oo, remember, pupunta pa kami ng 3 AM pa lang nasa APIP, Industrial Park na ako noon. 3 AM, tatapos ako doon ng mga 8. Hahabulin ko pa yung 5 industrial pag okay yun. May mga kausap doon, magpapasahod pa ako. Iikot pa ako niya ng Dasma, General Trias. Pagbaba, yung partner ko may grupo sa GMA. Dadaanan mo pa yun. Ano mo yun, simpleng kwentuhan, 1 hour. Tapos magtato ka pa, mag-share ka pa sa Santa Rosa. Yun sa hapay na nangyari sa amin, na na-enjoy namin talaga. Hindi siya... Well, ang challenge na lang kung yung inip eh. Pag hindi mo nahawakan yung inip, yung patience mo, you lose in business. Kasi, di ba, may mga time na parang, sure, ito na to. Pero hindi mo alam, minomold ka, binibuild ka yung relationship mo sa network, binibuild yung pagkatao mo. And sometimes, kailangan ng time, panahon, para makuha mo yung tamang ingredients, paano mo siya ma-handle. Kaya nung naghahanap tayo, nag-offline tayo, hindi siya challenge para sa akin. So, kasi that's the only one source na at paano namin gagawin yung network marketing. Tama. And ang maganda dun, coach, yung salitang sinasabi mong umiikot ka, diba? Lima, Cavite, Laguna, Calamba. Yung pasahod, kwento nga natin sa kanila. Baka kasi alam nila, naka-Raptors na si Coach JC, sila Coach Nude, ang ganda na ng pamumuhay niyan. Pero commute pa yun, no? Oh, tsaka, di ba, may dala-dala kang grabe yung learning mo doon, yung ATM. Oh, yung ATM. Na, di ba, kalahating milyon, di ba? Alam ko hanggang ngayon, di ba? Nagbabayad ka pa rin. Tapos na. Siguro mga 5 years tapos na. O, shout out natin yung pinaka-source natin. Si Ate Ami, di ba? Mare! Musta na si, ano dyan? Si Pare. Saka si naanak namin. So, kwento nga natin yung coach. Kasi akala nila, yung pagpapaikot mo dati ng pera, akala nila kasi ganito na. Pero hindi nila alam. Yun. Actually, meron ako may nakilala sa isang business downline ni Coach Nuday. Na ako doon nakikisuyo lang, pa-isa isang ATM. Kasi ang payin ko lang naman sa loob ng isang buwan, isa lang eh. Dalawang ATM. Ba't ATM? Yun yung mga factory worker na walang pera, na gusto mag-invest sa negosyo. ATM lang the only one way para maka-join sila magsasangla. So kami naman, kinahanapan namin ng sanglaan para maka-join sa amin. Sa paghahanap namin ng sanglaan, hindi naman papayag yung sanglaan na walang co-maker. So kami nagko-co-maker. Hindi lang ako, madaming experience na, diba, nagsangla, in-include mo, tapos nagpabalak. Ang kinita mo lang naman doon, 1,500, 500, 2,000. Ang babayaran mo sa sanglaan, 8,000. More than, sabihin natin 10,000 kasi may tubo eh. May 10% na exnapan. So ibig sabihin, pag sumablay sa'yo ng 10 ganon, minsan 2 namang nakakahulog na, 2 months, 1 month, nagpapablock. Tama. Kasi di ba parang hindi nila naintindihan yung business, yung concept, na hindi nila na-enjoy yung process. Sabi nila, ang hirap pala mag-network kasi may rejection, may discouragement. Yun ang pinaka-challenge sa mga bago. Kasi pag hindi mo naintindihan eh, pero pag naintindihan mo yung part na yun, na may rejection talaga, may discouragement talaga, kahit hindi ka mag-network, darating sa'yo yung ganung part. Diba? Yung maaga namin naintindihan. Kaya siguro nandito tayo na ina-enjoy natin yung fruit of labor na ginawa natin before. So yun. Kaya ako, tuloy-tuloy, siguro 3 years, hanggang di ko namamalayan, meron na akong 500,000 o more than na binabayaran. Utang. Hello.
na yung utang na yon nag-start yon sa ATM. Dumami kasi. Pag nakakuha kasi siya sa 5, may magsanla doon minsan isang company, sabay-sabay, 50 katao. So siya yung co-maker nun. Siya, tinitake niya yung responsibility and meron siyang sinasanlaan na yun nga, sasanlaan niya doon, siya yung magiging co-maker. Kasi yung tao, hindi naman siya kilala nung source, yung sanlaan. So, ang dami natin nakilala. Oo. Sa mga agency na, Tama. malalaking kumpanya. Tsaka marami, Nick Token, diba? Tapos, dito sa Kalamba, marami din, marami tayong mga... Tsaka, a good thing naman sa iba, may kilala silang sangalaan. Kasi sanay silang magsangala ng ATM. Diba? Yun eh. Kaya masarap din silang kausap, matututo ka din. Hanggang sa dumating sa time, nag-mature kami. What if, yun. diba? What if ito ang gawin natin? Tama. Huwag muna natin i-include pag hindi full paid hindi pa full payment kasi, diba? Masakit magabono eh. Hindi mo naman ginastos, diba? Kaya pala coach, tama yung sinabi mo na dapat papasok ka sa business talaga, dapat kailangan naintindihan mo. Kasi pag hindi mo naintindihan, talagang yun yung gagawin mo, 'di ba? Hindi mo siya naintindihan, so wag kang papasok. Kailangan mo siyang aralin, unawain, intindihin yung business bago ka pumasok. Kahit may pera ka pa, wag kang papasok, wag kang, alam mo, dahil na-inspire ka, nabaliw ka, pasok ka kaagad, tapos hindi mo naman ginawa yung part mo. Kaya ang nangyari, 'di ba, nagba-back out ka. Kaya maraming mga network marketing, kasi kami marketer kami. Maraming mga network marketing na nadadamay dahil sa ganun, 'di ba? Tapos nag-invest, 'di ba, nagsanla, nangutang, tapos pinagpasok dito sa Easy dahil hindi na intindihan, hindi na nag-commit, hindi na ginawa yung business, tapos na-reject pa pag-uwi sa bahay, 'di ba? Sangkatutak yung negative kasi syempre poprotektahan tayo ng mga magulang natin dahil hindi naman nila alam yung salitang pagyaman kasi para sa kanila ang pagyaman medyo komplikado. Since tayo na-invite tayo sa network marketing, pinapaunawa sa atin, tinuturuan tayong yumaman, 'di ba? Katulad ko, 'di ba, na si Coach JC, 'di ba, dati lang din naman Jollibee Crew. Wala naman kaming pangarap, Raptors, hindi nga na sumagi sa utak namin 'to. Pero ang maganda naman nun, dahil nga sa network marketing natuto kaming mangarap. Sa network marketing natuto kaming i-positive kahit na kalahating milyon yung ay yung dumarating ako sa point na yun, na sabi ko, hala, dinala mo pa ako sa Lahoya nun si Dad. Si Dad, pakausap mo ako dun sa leader ko. Si Dad, di pa makapasok Tama. Forma si Dad doon sa dala-dala niya yung Honda Civic niya, minamotivate niya ako, kinakausap. Si Dad. May makausap ka na ibang successful. Sabi sa akin normal yan, sa negosyo talaga. May mga losses. Tama. May mga... Yung isa naman, si Coach CJ, sabi sa akin, kung maging milyonaryo, naman. Ang mga milyonaryo, may utang yan milyon. Pag nalampasan mo yung prosesong yan, kalahating milyon, sabihin, aakit ka ng level na someday, pwede ka maging milyonaryo. Pwede ka kasi mag-give up Umuwi ka ng Bicol Umuwi ka ng Bicol. Diba? Doon ka na lang. Mag-isda ka kasi yun natin mong trabaho, yun natin buhay mo. Balik ka sa Jollibee Crew. Let go mo na yung pagyaman. Mag-quit ka na, sabi sa akin. Kumbaga sa sa madaling sabi. Coach CK. Mag-quit ka na. Pero hindi. Kaya mo yan. Binawi niya rin. Pero hindi. Kaya mo yan. Darating sa time, may intindihan mo yan. I-enjoy mo yung yung dinadaanan mo ngayon. May purpose na tuturo sa'yo, may lesson yan. Embrace it, hug it. Kasi yun yung mga nakita kong mga tao naging successful. In-embrace lang nila yung mga challenges, yung mga risky sa kanila. Parang, actually nga, ang mga tao talagang kumikita na malaki, nag-i-enjoy na sila. Hindi na achievement sa kanila yung pera Totoo lang yung pinakamasaya sa kanila, nailulusot na nila yung negosyo. Yung naipapanalo na nila yung bawat laban. Yun na yung may nagbibigay ng adrenaline to the business more, to give more. Yun yung nagbibigay sa kanila. Sa adrenaline. Tama, nalilusot talaga diba? Yun na yung parang ang sarap ng kape ng Leven. Kaya nga ito yung mas sarap na kape kasi
pag nag-uusap kami noon, we're talking about business, we're talking about leaders, ano mayroon ka bang ganitong leaders, pangarap, yung schedule natin, anong schedule mo ngayon. Nakakaya pag isa lang schedule mo that time. Tsaka ikaw gumagawa ka talagang schedule Oo, noon. kailangan. Kasi if you become successful in life, kailangan meron kang time management. Kasi madaming tao sabihin sa'yo, wala akong time eh. Diba? Wala akong time dyan. I'm so busy. Morning pa lang. So tired, diba? May ganun na eh. Pero pag pinantahan mo ng oras, ilang oras ka nakapasok? 8. Ilang oras ka natutulog? 8. Saan mo dinadala yung anong oras mo? Iisip siya, no? Diba? Ang di naman nakikita, andun na pala sa YouTube, andun na pala sa kakanood ng K-drama, andun na pala nanonood ng mga action movie. Which is nothing wrong with that. Diba? Kung wala, nothing wrong with that kasi nga, that's, yan yung naiintindihan mo na yung libre mong oras, lalagay mo sa mga ganito. Pero, pag nakapasok ka sa ganitong community, di na matutunan, grabe pala sila magpahalaga ng oras. So that's why time management na kailangan mong pukusan. Para, alam mo yun, sa 8 hours na yan, sa 4 hours na yan, na free mo, pwede ka palang kumita ng 1,000, pwede ka palang kumita ng 1,500, and so on, and so on, and so on, hanggang, di ba, ma-master mo siya, kumita ka ng malaki, na matapat mo sa work mo, and so, pwede ka nang mag-desire na, di ba, kasi naiintindihan mo na yung flow ng negosyo. Tama. Balikan ko yung yung sinabi mo kanina na yung sa mga parents usually, sa mga cousin, friends na, di ba may nag-explain kami that time, OPP ko, grabe. May magiging sa akin bukas, talagang grabe positive na positive, excitement level. Tapos pag uwi, yun. Ay sabi daw ni mami, floating, scam daw yan. Sabi ni kuya, may nag-gen daw na kasama niya dyan, di rin kumita. Sabi ganito nung kakilala ko, nung ka-work ko, paano ko, nalabog lalo sa utang, nabaon lalo sa utang. Guys, ang negosyo lang naman namin, 10,500. Hindi ako naniniwala na pag nag-invest ka ng 10,500, maghihirap ka na habang buhay. Ay grabe, yung kasama ko, nag-join ng 10,500 hanggang ngayon. Ang hirap. Diba? Walang ganon. Oo, walang ganon. So ako lang naman, dun sa balikan ko yun usually kasi, pagkakilala mo, kamag-anak mo, kapatid mo, kasama mo sa buhay, pipigilan ka talaga kasi maglalabas ka ng 10,500 eh. Tama. Lalo na kung wala kang 10,500, malaking pera na yan sa isang pamilya. Totoo po yun. Ngayon, social media, ang daming feedback about network marketing, blah blah, scam dito, scam doon, di ba? Daming feedback. So, that's why nagkakaroon ng concern, baka walang mangyari dun sa 10,500. Kaya nga negosyante, risk taker. Kailangan mong mag-take ng risk. Kasi, mag-decision ka man sa hindi, yung 10,500 mo, uubusin mo yan. Ang malapit, hindi mo alam kung saan napunta. Pero pag, di ba, pag in-invest mo dito sa 10,500 sa AIM Global o sa Empower Consumerism, di ba, Diyos ko po naman, taon, alam mo kung saan mo napunta yung 10,500 mo na invest mo. Pag mong gawin ngayon, 2 to 3 months, naisipan mong gawin mo. Yun ang maganda sa negosyo namin, na yung investment mo, it's a lifetime business. Yun. Diba? It's a lifetime business na kung saan magagather ka lang ng information. Yung information na yun yung gagamitin mo, paano mo magagawa ang business ng maayos. Grabe, ang sarap ng kape, no? Iba. Kasi yung information, marami naman eh. Diba? Like lalo ngayon sa online, pag hindi ka aware, madami kang makukuhang wrong information. Tapos, hindi mo alam, yung pinapanood mo ng information, sumasalpak na pala sa kukote mo. Parang nagsisink in na, nagsisink. Parang ano lang yan eh, di ba? Sa Empower Consumerism, the more na umattend ka ng training, di ba? The more na umattend ka ng training, hindi mo na mamalayan, gumagaling ka na. Yes. Nagsisink in eh. The more na ginagawa mo ang business, mahihain ka, hindi ka magaling. Pero along the way, gumagaling ka na, nawawala na yung hiya mo. Sabi nga, pag kumakapal ang bulsa, kumakapal ang mukha. Yan. So yung po ang nangyayari, kaya pag nanonood ka ng mga movie, joke, something like that, make sure na may matututunan ka na pag nag-adapt yun sa sistema mo, meron yung balik sa negosyo mo. Kaya, di ba, tanda mo lagi to ang mga naka-Porsche daw, ang mga naka-Ferrari, mga naka-Audi, Lamborghini, wala yung commercial eh.
Kasi nga, yung market nila, wala sa TV. Ibig sabihin, yung mga taong talagang high profile, di ba? Hindi mo makikita yan nagbabad sa TV. Wala sila, o yung focus nila wala sa TV. Ang focus nila, they creating wealth, creating money, creating future. Yun. Exercise, food, good health. Kaya makita mo pag may mayaman, ang sarap naman ng buhay. Totoo talaga, ang sarap ng buhay. Pero hindi ibig sabihin na pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Tama. Tama? Oo. Iyon yung pinaka-choice mo dun eh. Kung pinanganak kang walang-wala, di ba? Meron kang time para i-invest, para mag-create ka din ng wealth, mag-create ka din ng opportunity, mag-create ka din ng network. Katulad ng ibang tao, ibang negosyante dyan, nagkikwento ng story, nag-business, yun ang masarap pakinggan. From background namin, jeepney driver, service crew before. Diba? Could you imagine, di kami nag-desire way back 13 years ago. So we still on the same job. We're still on the same platforms, works. Na nag-decide kami na that's why I call take risk. Tama. Nag-resign ako sa job ko. I'm a regular worker sa service crew. Siya naman, maganda rin ang kita ng pagda-driver. Pero alam mo yun, hindi rin kami nakontento talaga na pagandahin yung buhay namin. And now, may mga pamilya na kami na sobrang sila naman yung nagbe-benefits din dun sa fruit ng hard work ng team, ng kami. Diba? Saka hindi namin ito magagawa ng kami lang. May ibabalik namin dun sa team na until now kasama namin dun sa hard work na yun. Siyempre, kung wala kang team, wala din naman kami. Diba? Kaya, siyempre, yung kumpanya tumutulong sa amin. The training team, BOD, diba? Power consumerism, Doc Conin, Sir John, and the late Sir Francis. Grabe. No? Grabe, iba talaga. So, apply namin si ZK. Coach Saro. Diba? Thank you so much, Coach. And din, balik natin doon kasi, diba? Kung hindi naman din sa kanila, wala din tayo dito. No, di ba? Tama, lahat. Kung wala ang the BOD, walang nagtatag ng empowered consumerism. Kung wala yung empowered consumerism. Malamang kung wala nga si Coach Judy, wala ako dito. Di ba? Parang gano'n lang tama. Kasi sa'yo nag-invite sa akin. Connect lang din talaga eh. No? Kaya, shout out sa lahat ng may mga team, sa lahat ng mga mentor, coaches. I love you sa inyo. And syempre, Coach, mas maganda yung mga nanonood sa atin dito sa Rock Community, sa vlog natin, dito sa YouTube natin. 'Di ba? Kasi maraming mga gustong mag-business eh. Tapos meron naman bago pa lang sa business and meron pa lang nag-iisip pa sa business. And ang malupit niyan, meron matagal na sa business dito sa Empowered Consumerism. Siguro mas maganda yung yung mga advice na pwede mong ibigay sa kanila, mas maganda general na lang. Kasi ang alam nila, naka-Raptors ka na, pero hindi nila alam kung ano yung proseso, yung process, yung challenge, yung rejection, di ba? And gayon nga, nandito tayo sa beach, kasama niya yung family para kasama yung grupo dahil syempre may mga gathering kaming ginagawa para din sa team. Meron kaming 1 year na events na ngayon namin pinag-uusapan. Ang akala kasi nila, Coach, ang pagyaman, sobrang bilis, sobrang dali. Kasi, ba't Raptors to, tapos Jollibee crew, tapos ako naman, may mga property din, driver ng jeep. So, siguro mas maganda yung advice talaga, in general, para alam nila kung ano yung mga gagawin nila. Sige, Coach. Huwag natin patagalin, basic lang yan. Sa mga hindi pa nagjo-join, at sa mga nandyan na, diba? Basic, sa mga hindi magjo-join, mag-try ka lang. Try mo lang, subo ka lang. Ito, try ko lang to. Isang investment na pinapalaki ko dyan, try ka lang, subo ka lang. Try and do whatever he takes. Diba? So matatagal na, whatever he takes. Keep moving, continuous lang. Huwag ka maghanap ng wala. Mag-appreciate mo kung ano meron. Patient. Lagi yan, patient. Wow, patient. Oo. Very important ang patient. Kasi lalo na yung di ba, parang wala nangyayari sa'yo, pero dahil may patient. 2 years ka na, naghahanap ko ng, dapat kumikita na ako ng 6 digits. Hindi ganun yun eh. Oo. Tama. Sa labas nga, para kumita ka, 10 years eh. 10 years ka na sa business para matutunan mo.
kailangan mo igugol ng 10,000 hours ang pagnenegosyo. Ibig sabihin, yung 10,000 hours na yun, ma-maximize mo yun para ma-master mo yung business. Ay kung patay sindi ka, patay sindi. Ibig sabihin, parang nagluluto ka ng sinaing, patayin mo. Diba? Tapos sindihan mo, patay sindi. Maluluto, hindi. Kukulo, hindi. So, ibig sabihin, pero sindihan mo yan, maliit na apoy. Tuloy. Kukulo, hindi. Kukulo. Maluluto. Yes. So, ibig sabihin, parang ikaw yung kanin na niluluto. Ibig sabihin, yung fuel, yun yung company na nag-fuel sa'yo. Doon dinadala ka doon sa cooking time mo. Kasi may cooking time eh. Ay, coach, ako, ilang 1 hour, anong cooking time ko? Makikita namin yan. It's depend on your action. Sa galaw mo. May alam na namin sa leader kung galaw pa lang, kilos pa lang, alam na namin yun kung mabilis ba to o mabagal. Kasi may mabagal, may mabilis. May mabibilis naman, pagdating sa dulo, naiinip, nawawala. May mababagal naman, na maganda, kahit 3 years na mabagal siya, hindi mawawala. Hanggang, di ba? May mga downline tayo, it took 7 years, 8 years ngayon, kumikita ng 6 digits, di ba? Yes. Grabe. Yung mga leader namin, yung pag nakita namin, parang, andyan lang, kala namin, even kami, parang, di ba, parang, totoo lang, minsan, may mangyayari kaya dito. Andun yung doubt eh. Hindi mawawala yun. Dinisign ng tao na magduda, dinisign ng tao na matakot. Andun yung doubt. Pero, nayaan namin siya mag-grow, andyan lang. Wow, earn, kumikita 170, 180. Nung nakaraan, 270, Christmas. So, ang sarap kasi bakit? Hindi talaga kami ang gagawa ng pagyaman mo eh. Ang gagawa ng success mo, ang tatrabaho ikaw. Tama. Although mabagal or mabilis, it's your journey. It's your journey kung paano mo siya i-enjoy. Tama. Kaya, again, try and do whatever it takes. Diba? Wow, amazing. Diba? Ganun lang. Yung Tama. commitment na kailangan mong gawin. Diba? So, shout out sa lahat ng nandiyan dyan, diba? Dapat do whatever it takes tayo para kahit anong struggling, anong situation, anong challenge, malalagpasan mo kasi yung salitang do whatever it takes, yan yung itatak mo ngayon sa kokote mo, diba? Ang ganda ng usapan namin kasi ibang level na din yung kumbaga, ganito kami mag-usap kasi 13 years na din at marami na rin kaming experience sa pinagdaanan. Nadapa din, natalo din, nahirapan din, napuyat, napagod, pero still, in-embrace lang namin lahat ng mga challenge. At yung salitang do whatever it takes, meron pala kami nun na hanggang ngayon ginagawa pa rin namin. Kaya lang, ibang level na rin yung dinadaanan namin ngayon. Kung may do whatever it takes, hanggang ngayon, gamit namin yung salitang do whatever it takes. Yung Kaya, yung parang yung 1 to 3 to 5 years, ano yan eh. 3 to 5 years. Oo, parang kami kasi 10 years, 11 years, going 12 years na. Ako 13. Oo. Ako, from experience ko pa, di ba? Kasi may... Kung sa inip at pagod, dapat kami yun eh. So, hindi kayo. Kung 1 year, 2 years ka Utang-utana pa lang. pala. Kung 1 year, 2 years ka lang. Paano yung mga 3 months, 6 Oo, months? di ba? Naiinip ka. Kami nga eh. 13 years. Diba? Doon na lang sa ibang company pinanggalingan ko, 3 years. Na nag-experience lang naman ako doon. Diba? Kung maiinip, utang-uta, di ba? Kami dapat. Tama. Alam nyo ba guys, dumating ka sa point na pag kumikita ka ng 20,000, 10,000 a day, nagiging normal eh. Oo, nagiging normal. Nagiging normal siya na parang, kung kayo, pag kumita kayo ng 10,000, alam mo yung talon-talon ka talaga eh. Alam mo yung utak mo talaga, ito na, diba? Mangarap ka na eh. Oo, sobra. Kasi ano yun eh, ile-level mo, ang kumikita ng 10,000 siguro, ibang na ang pinag-aralan. Per day. Per day, oo. Kaya lang kung 20. Tama. Dumarating sa point, nagiging 30 pa, minsan 50. Sa point namin, parang yung happiness, totoo lang, hindi mo din makukuha sa pera. Pero yung pera, you can buy happiness. Katulad ng nasakyan, happiness yan. Mabibili mo pera. Ang paggala-gala dito, kailangan may pera ka. Pero pag may pera ka kasi, hindi mo problema ang pera. Diba? Kung ikaw nga, nakakuha ka ng 500, yes! 500! Happy ka eh. Diba? Maliit na bagay eh. So, ibig sabihin, sa amin naman, iba naman yung way of happiness. Parang, pag dito yung dagat, nakikita namin, happy kami dyan. Nakakatulog kami sa lupa, camping, happy kami dyan.
nakakapag-swimming, nakakapag-binwit, sometimes nakakapag-golf, happy kami dyan. Yun naman yung happiness namin. Nakakapaggala, motor, Yun. di ba? Yun ang happiness naman namin. Diba? Yun yung ano, noon, kumita kami ng 10,000, yes, 20,000 din. Kaya minsan, yung iba, sinasabi nila na money can't buy happiness. Depende yun sa tao. Ang point yun, depende yun sa tao. Kasi magkakaiba nga ng mindset. Pero tayo, we're young, di ba? Sabi nga pag bata ka, ito yung pinakamasarap na parte ng buhay mo. Kasi yung iba wala pang commitment, single pa, di ba? Yung iba nagbabawi sa parents mo, di ba? Sa mga kapatid mo, yung iba nagiging independent. Ito yung youngest mo na pinakamasarap na parte ng buhay mo na mai-enjoy mo to. Yes. Pag may ganun kang community, mai-enjoy mo yung moment na pag kumikita ka ng maayos na napangla-lifestyle. Kasi darating sa point, di ba, na pag nagkaroon ka na ng pamilya, nag-a-adjust na yung commitment. May mga ganong time. Pero dahil kami, parte ng lifestyle namin yung lalabas, kwento, may meeting, coffee. Ang sarap. Ang tanong, trabaho ba yun? Siyempre, di ba? Yun ang trabaho dito sa network pag nakapag-build ka ng network. Kaya yun, sobrang enjoy. Kasi tinan mo naman, parang 22 years old na. Yes, Hindi tumatanda, di ba? Tama. Kaya Coach JC, isang bagsak muna tayo dyan. Maraming thank you. And imagine mo, Kuya JC, Coach JC, napapakuya Oy, JC hi, Kuya ako. Rico! Si Kuya Rico natin. Nakakalahating oras din tayo sa kwentuhan natin. Anyway, Coach. Grabe, kalahating oras, tapos di pa tapos. Ay, tapos na ang January. February 1 na, Kuya Lincoln. February na pala ngayon. And thank you so much at marami kaming matutunan at mai-apply dun sa mga experience na sinabi mo. So, wag nyong kakalimutan yung sinabi ni Coach JC, yung do whatever it takes and be grateful always. Okay? So, thank you so much. And sa lahat ng mga viewers natin, syempre, yung video na to, mag-like, mag-share, at syempre, di ba, mag-comment ka na para sa mga next update na video namin. So, thank you, Kuya JC. Babu! Babu!